Ka-Express. Ginulat naman ni Kai Sotto ang usapan dahil may bagong NBA fit na pinag-uusapan, Indiana Pacers. Linawin agad natin wala pang confirmed public offer ang Pacers kay Kai. Pero kung roster logic, championship aspiration at low-risk big man upside ang pag-uusapan, may interesting na dahilan kung bakit pwedeng isali ang pangalan ni Kai sa conversation. Ang Indiana ay hindi ordinaryong team na naghahanap lang ng pampuno. Isang taon lang silang layo mula sa NBA Finals run at ngayon habang healthy na ulit si Tyrese Haliburton at full go na sa summer camp matapos ang Achilles recovery, lumalakas ulit ang usapan na pwedeng bumalik ang Pacers sa Finals contender picture. Ayon din sa Ashes Indianapolis, depth ang focus ng Pacers ngayong Summer League habang binubuon ulit nila ang suporta sa paligid ni Haliburton. Dito papasok ang Kai angle. Sa official NBA roster ng Indiana, may Ivica Zubac, Jay Huff, Larry Nance Jr., Pascal Siakam, Obi Toppin at iba pang frontcourt pieces. Pero dahil championship aspiration ang target, hindi sapat ang star power lang. Kailangan ng extra size, practice body, emergency rim protector, rebounder, at developmental big na hindi mahal. Kai is 7'3", unrestricted free agent, at sa 2025-26 B-League season, nag-average siya ng 13.5 points, 9.6 rebounds, 3 assists, and 1 block per game. Kaya ang tanong, makakatulong ba si Kai sa Pacers? Hindi bilang instant star, hindi bilang guaranteed rotation player, pero bilang low-risk, high-upside big na pwedeng subukan sa camp. Exhibit 10, two-way pathway, or G-League development. Or all my logic. Kung seryoso ang Indiana sa championship dream, minsan ang maliit na roster gamble ang pwedeng magiging malaking insurance. I-express ang Indiana Pacers ngayon ay nasa isang very interesting stage. Hindi sila rebuilding team na walang direction. Hindi rin sila super team na kompleto na ang lahat. Sila ay team na gustong bumalik sa taas matapos maranasan ang big stage pressure ng NBA Finals. Pero kailangan nilang buuin ulit ang depth, chemistry, health, and frontcourt balance. At dahil dyan, biglang nagiging exciting pag-usapan ang isang pangalan na familiar sa Pinoy fans, Kai Sotto. Unahin muna natin ang pinaka-importante. Wala pang confirmed report na may official offer ang Pacers kay Kai Sotto. Hindi natin pwedeng sabihin na may kontrata na, may workout na, or may direct negotiation na kung walang verified source. Pero ang ginagawa natin dito ay roster fit analysis. At sa ganitong klase ng analysis, pwedeng maging interesting ang pangalan ni Kai dahil tugma siya sa ilang bagay na kailangan ng isang aspirational contender. Size, rim protection potential, rebounding, passing touch, at kurang developmental pathway. Bakit Pacers? Kasi ang Indiana ay may championship aspiration na may pinanggagalingan. Noong 2025, umabot sila sa NBA Finals pero nawasak ang momentum ng ma-injure si Tyrese Haliburton sa Game 7 kontra Oklahoma City. Ngayon ayon sa Reuters, less than 1 year after Achilles surgery, si Haliburton ay full participant na sa Pacers summer camp at nagsimula na ulit maglaro ng 5-on-5. Malaking bagay yon dahil si Haliburton ang utak ng Indiana offense. Siya ang passer, pace setter, decision maker at player na nagpapabilis sa bola. Kapag healthy siya, ibang klase ang identity ng Pacers. Ayon pa sa Axios Indianapolis, habang nagsisimula ang Summer League run ng Pacers, ang focus ng team ay depth around Haliburton. Binanggit din doon na eager ang fans na makita ulit ang Indiana bilang NBA Finals contender. Dito pa lang makikita na natin kung bakit relevant ang Kai conversation. Hindi dahil kailangan ng Pacers ng isa pang superstar. Kailangan nila ng extra layers. Kailangan nila ng players na pwedeng magbigay ng value sa dulo ng roster, sa practices, sa match-up preparation, and eventually kung mag-click sa actual minutes. Tingnan natin ang current frontcourt. Sa official NBA team page, nasa roster ng Indiana sina Ivica Zubac, Jay Huff, Larry Nance Jr., Pascal Siakam, Obi Toppin, Jarvis Walker, Kobe Brown, at iba pang forwards or bigs. Ibig sabihin, hindi bakante ang center position. May Zubac na 7-footer, may Huff na 7'1", may Nance na veteran forward center, at may Siakam na elite frontcourt star. Kaya kung papasok si Kai sa usapan, hindi realistic sabihin na papalitan niya agad ang mga ito. Ang realistic angle, Kai as third center, camp invite, G-League developmental big, or emergency size na pwedeng i-test kung bagay sa system. Mas lalo pang interesting ang roster movement ng Pacers ngayong offseason. Sa NBA.com tracker, listed ang Indiana additions na Larry Nance Jr. and Kelly Oubre Jr.
habang umalis naman si Mika Porter via waivers to Portland. Ayon sa Blazers Edge, na-waive si Potter dahil kailangan ng Pacers gumawa ng room below the first apron hard cap para mapirmahan si Nance. Ano ang ibig sabihin nito? Kahit may ambisyon ang Indiana, kailangan pa rin nilang bantayan ang salary structure. Hindi sila basta-basta pwedeng kumuha ng mahal na player sa bawat need. Kailangan nila ng smart, cap-friendly decisions. Diyan pumapasok ang Kai Sotto angle. Si Kai ay 7'3" at ayon sa Real GM, ang current NBA status niya ay unrestricted free agent. Sa 2025-26 Japanese B-League season, naglaro siya ng 28 games para sa Koshigaya Alphas. May 27 starts at nagtala ng 13.5 points, 9.6 rebounds, 3 assists, and 1 block per game. Hindi man ito automatic NBA rotation proof, pero para sa isang 7'3" center, importante ang 3 assists. Ibig sabihin may passing feel siya. Hindi lang siya matangkad. Kaya niyang magbasa, magbigay ng extra pass, at maging connective big kung tama ang role. At kung may Haliburton ka, valuable ang big na marunong gumalaw without the ball. Haliburton can create easy looks, pwedeng pocket pass, lob window, short roll, dunker spot steal, or quick swing pass. Ang Pacers offense mabilis at dependent sa timing. Kung may big man na kayang tumakbo, mag-screen, mag-rebound, at hindi kailangan ng maraming plays, may value yon. Ang tanong na lang, kaya bang i-translate ni Kai ang size at skill niya sa NBA speed? Yan ang dapat patunayan niya sa camp environment. Kaya mga ka-express, hindi ito hype na Kai starter agad. Mas maganda ang angle, Kai Sotto as a low-risk, championship depth experiment. Kung ang Pacers ay seryosong pumalik sa finals contention, bawat roster spot mahalaga. At minsan ang 15th man, two-way candidate, or G-League developmental project pwedeng maging surprise insurance kapag dumating ang injury, foul trouble, or match-up problem. Ngayon, pag-usapan natin kung paano talaga makakatulong si Kai kung sakaling bigyan siya ng Indiana ng chance. Una, size. Sa playoffs, iba ang value ng height. Kapag kalaban mo ang malalaking frontcourt, kailangan mo ng katawan sa practice pa lang. Hindi lahat ng value nakikita sa box score. May value ang player na pwedeng tumulong sa preparation laban sa elite bigs, magbigay ng length sa scrimmages, at maging match-up tool kapag kailangan ng rim presence. Pangalawa, rebounding. Ang Pacers ay team na gustong tumakbo. Para makatakbo ka, kailangan mo munang makuha ang bola. Defensive rebound ang simula ng transition. Kung si Kai ay makakapagbigay ng board control, outlet pass, and quick decision-making, may fit yan sa Indiana pace. Sa B-League numbers niya, halos double-double siya with 9.6 rebounds per game. Hindi ito guarantee sa NBA, pero enough ito para sabihin na may foundation ang rebounding profile niya. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.